Hello guys! So naghahanap ba kayo ng mas mabilis na paraan ng pagkuha ng Birth Certificate or PSA sa Philippine Statistics Authority? So tuturuan ko kayo ngayon para hindi na kayo pumunta pa at maglakad or bumiyahe sa napakalayong PSA office ng inyong lugar. So ang gagawin nyo lang, punta lang kayo ng Chrome kung may mga Chrome kayo sa cellphone or sa laptop, computer. So kahit anong mga gadget gamit nyo dyan. So search nyo lang sa Chrome ito, yung PSA online application. Okay, then search natin. Okay, so ito yung mga lalabas. Ayan, Philippine Statistics Authority, PSA Helpline. Okay, so gusto kong hanapin nyo ito. Ayan, so yung PSA Helpline. Pag nakita nyo to, yung green yung kanilang logo. Okay, so click nyo yan. Okay, so mapupunta kayo dito. So PSA Birth Certificates Online Application and Delivery. Okay, so kung bakit ko ba to ginawan tutorial? So kasi legit yung site na to at dito kami nag-order ng family ko para kumuha ng mga birth certificates and so on. So ano yung mga services na meron sila? So magre-request ka for PSA birth, marriage, death certificates or Senomar. Yan, meron silang mga services na ganito. Then online through PSA Helpline, PH, and enjoy door-to-door yung kanilang delivery anywhere in the Philippines. So, it's your fast, convenient way of getting your PSA certificates. So, we offer various payment options. Ayan, may iba't ibang payment options sila. Okay, through mga GCash, credit card, and kahit ano pang mga debit card. Okay, so, with just a few clicks, your desktop or mobile, you will enjoy convenience of an online PSA applications and receive your PSA certificates at the comfort and safety of your home or office. So click nyo lang tong order now. So basahin nyo muna tong reminders. So you must be at legal age. Okay, so dapat ikaw po ay 18 above kung ikaw yung mag-request ng certificates. Pero kung anak mo naman ay below, kung ang anak ninyo ang kukuha, so dapat magulang na lang or kapatid. Okay, so please read the user agreement. Ayan, kung okay na sa'yo, nabasa mo na to, click mo na yung order now. Okay, so ito na yung lalabas. So choose certificate type. Okay, so mayroon sila ditong birth certificate, may marriage, Senomar, and death certificate. Okay, so ngayon dahil birth certificate, dito tayo sa birth certificate, then check nyo lang to, I accept the terms and conditions, I consent to the processing of personal data accordance with the Data Privacy Act of 2012. Then kung na-check nyo na yan, okay, so scroll down lang tayo, then click nyo yung continue. Okay, so mapupunta tayo dito, are you requesting for your own certificate of live birth or for someone else? So tatanungin kayo dito kung yung kinuha mo ba ay para sa yung certificate or para sa iba. Kung para sa iyo, click mo yung my own birth certificate. Pero kung para sa iba, for someone certificate or for someone else, syempre. Ngayon, okay, so for example na lang, for someone else, okay? So, ay dito muna pala tayo, sorry. Pag for someone else pala, ito yung mga kukunan ninyo. So, sa anak nyo lalaki, sa anak nyo babae, sa tatay nyo or sa mother. Okay? So, may nakalagay dito sa baba, if you need a birth certificate for your spouse or asawa, please ask him or her to request for the certificate directly. Okay? Pwedeng sila na lang daw ang kumuha. Then, basahin nyo itong attention for all applicants. Okay? So, ngayon dito tayo sa my own birth certificate. Okay? So, click natin yung continue. Ayan, request for your own birth certificate. So, to get a copy of your own birth certificate, we will need the following information. So, ito yung mga hihinging information sa inyo. Siyempre, your name, your sex, your birthday, and valid government ID, kung ano available mo. Your name as it appears in your birth certificate. So, your father's name, your mother's name, your birthplace, the purpose of your request, para saan ba, bakit ka nagre-request ng birth certificate. Then, your delivery address and contact information. So, dapat kompleto. So, ito yung i-ready ninyo, yung 1 to 7 steps na yan na hinihingi ng PSA Helpline PH. So, kung ready na yan, click na natin yung continue. Okay. So, dito sa number 1, hinihingi dito yung your name, sex, and birthday. So, for example, ako yung kukuha. So, syempre, your sex, male. Name, for example, Juan. Ayan.
So, Juan, your middle name, Juan de la Cruz. Okay, middle name Juan de la Cruz, then yung last name mo, De Los Santos. Okay, so for example lang. Then yung birthday mo, for example, November 10, then yung year is 2000. Ayan, 2000. So, select natin yung ID na available sa atin para sa pag-claim. For example, ayan, driver license yung aking pinresent. Okay? Then, continue natin kung okay na yan. So, dito sa step 2, your name as it appears in your birth certificate. Okay? Check lang natin yan. So, please make sure your name is spelled correctly. Dapat yung correct spelling ng pangalan yung ilagay nyo doon kasi pag hindi, sabi dyan, and matches your certificates of live birth. Kasi pag mali-mali spelling, hindi makikita doon. Okay? So, walang darating sa inyong PSA. Next, continue natin. Okay? So, number 3. Ayan, please mark the checkbox if there is no father name on your birth certificate. So, kung wala ang pangalan ng papa mo doon sa birth certificate, kiklik nyo lang to. Pero kung meron, wag. Okay? So, ngayon, dahil merong pangalan doon sa birth certificate natin, so your father's first name, for example, ay John. Okay? Siyempre, your father's middle name, siyempre, yung ano natin. Okay, De Los Santos. Okay? Father middle name pala to. For example, De La Cruz. Then, syempre, De Los Santos. De Los Santos. Ayan. So, continue. Okay, ngayon naman, hinihingi naman yung mother's info. So, sabi dito, please use the maiden name. Ibig sabihin, yung pagkadalaga ng inyong mama or ng inyong mommy. So that appears on your birth certificate. Okay? Syempre, for example, mother's first name ang hinihingi. Example ay Rosa. Then yung kanyang pagkadalaga, for example, ano bang panggit ng pangalan ng nanay nyo ng pagkadalaga? For example ay Leron. Okay? Doon yung pangalan, syempre, De La Cruz. Kasi yun yung panggitna mo eh. De La Cruz. Okay, so next na natin. Continue na natin. Okay, your birthplace. Okay, saan ka pinanganak? Syempre, sa Pilipinas. Then, anong lugar mo? For example, Apayao. Saan sa Apayao? Sa Flora. Okay, continue. Okay, so yan. The purpose of your request. Okay, ano bang purpose mo? Ba't ka nagre-request? So, ngayon, for example, ako. Okay? Nagtatrabaho. Okay, so for local employment. Click mo yung local employment, then continue. Okay, so ngayon nandito na. Ngayon, ito naman yung hinihingi, your delivery address and contact information. Okay? So by the way, balik tayo dun sa isa. Ayan. Dito pala sa purpose of your request. Ayan. So ito yung mga available para makapagbigay tayo ng purpose kung bakit tayo nagre-request. Ayan, passport or travel, school requirements sa inyong mga anak, local employment, ayan, pag gusto mo mag-ibang bansa, pagpapakasal, claims, benefits loan, late registrations, and others. Okay, so ngayon local employment tayo. Okay, so dito naman hinihingi yung delivery address and contact information kung kailan, sino, saan i-deliver. Okay? So meron ditong national door-to-door or pick-up. Kung gusto mo ikaw mag-pick up dun sa PSA or gusto mong i-deliver na lang sa'yo. So, mas maganda i-deliver na lang sa'yo, di ba? Para less hassle. Okay. So, ayan. Ikaw yung ito yung kukunan, recipient, Juan de la Cruz de Los Santos. So, ngayon, anong house number and street? Okay. For example, block 123. Ano nung division ninyo? Ayan. So, division ninyo ay, for example, Juan Street. Yan. For example, Metro Manila i-deliver. Saan sa Metro Manila? Sa Pasig. Anong barangay sa Pasig? Sa Orambo. Ayan. Ito yung zip code 1600. Anong zip code ng Orambo? Yan, ng Pasig. Then, ano yung contact number? For example, 091234567889. Okay, yan. Contact number. Then, syempre, yung address. Sorry. Sumobra. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, for example, ang email mo ay, ayan, ito na lang, Sir Marlon.
Okay, ngayon, kung ready na yan, yung delivery address mo, tama na yan. So, continue natin. Ayan. So, bago yan mag-proceed, kailangan i-check mo muna lahat ng information kung tama ba bago ka mag-proceed. So, ayan. First name, Juan de la Cruz de los Santos. Yung date ng panganakan mo, yung father's info mo, yung mother's info mo, address mo, yung contact details, kung saan i-deliver. Ngayon, ilang copies ba ang gusto mo? Ayan, gusto mo isa, dalawa, hanggang makasampung copies ka. So, magkano ang isang order? Magkano ang isang copy? So, nagkakalaga siya ng 365 pesos. So, hindi na masama kung sila naman lahat ang gagawa. Kasi, kung ikaw pa pupunta doon, pamasahin mo pa, pagkain mo pa, pagod mo pa, yung oras mo pa. Okay, so, maliit na bagay na yung 365 pesos. So, reminder, sabi dito, avoid transacting with online scammers. Okay? So, are you personally the one who will receive the documents? For example, legal age ka na, 18 ka na. So, ikaw na lang receive. Pero kung minor de edad ka pa, so kailangan mag-receive ay yung mga magulang. Or do you want to nominate an authorized representative? So, kung hindi ikaw ang magre-receive, pero ikaw yung nag-order, so kailangan may authorized letter. Okay? Authorization letter para kung sino yung magre-receive. So, susulat ka, pipirma ka doon. For example, I am the only one who will receive the documents. Check mo to kung ikaw naman na magre-receive. Pero kung iba magre-receive, I want to nominate an authorized person to receive the documents. So, ngayon, ano yung gagawin nun? Nung ibang magre-receive. So, ito, since you are nominating an authorized persons, so you will receive an email forward to him or her who will provide essential information for the delivery process. So, ito yon. Who are the people allowed to act authorized person to receive your orders? Dahil wala ka, for example, nagkaroon ng emergency, umalis ka ng bahay nyo. Ngayon, sino ba magre-receive? Yung anak mo ba? Yung anak mo bang lalaki? Anak mo bang babae? Yung nanay mo ba? Tatay mo ba? O yung asawa mo ba? So, sila lang daw yung pwedeng mag-receive. Ngayon, you can also personally receive the certificates. Ayan, pwede daw at black kung ano yung nilagay mong address doon while presenting your original government issued ID. Yan, pwedeng ikaw na ang mag-receive. Then I understand. Check mo tong I understand. Okay? So ngayon, dahil hindi ka naman umalis, for example, so ikaw talaga magre-receive, so dito na lang tayo. Then I confirm. Then continue. Okay, so after nyan, ayan, dito na yung payment options. So birth certificate, yan, ito na yung magiging number mo ng order mo. Then online, ano bang prepared mo na payment? Okay, credit card ba siya? GCash, Paymaya, Bayad Center, may 7-Eleven pa dito, Bayad Center, Palawan, Banknet, and DragonPay. Okay, so kami kadalasan laging GCash ang pinipili namin. So pag pinindot mo yung GCash, automatic yan magdideduct sa GCash number na nilagay mo dito. Okay, click mo lang yung payment GCash, then magge-generate na yan yung payment dyan. Then after nyan, okay, dito sa delivery reminders, okay, pagbayad ka na, magbibigay naman yun ng receipt. Magbibigay sila ng resibo. So, delivery reminders lang. Sabi dito, basahin mo na lang to lahat. 1 to 4 na yan. And, that's it. Yun na. So, mag-i-email sa'yo. So, sa akin kasi yung experience namin is 1 to 3 days, dumating na agad. So, nag-email pagkatapos namin i-process lahat. So, nag-i-email sa amin agad-agad. Then, kinabukasan, nagsasabi din siya na on the way na. Okay, then and the third day, second day, pinaprocess na. Then third day, nandun na agad sa amin. Okay, so mas mabilis na talaga yung proseso nila. Then laging nag-update sa email na nilagay nyo dun kanina. So yun lang. If you like this video, kung nagustuhan mo to, so don't forget to subscribe, like, and comments for suggestion for our videos, tutorials. Thank you so much everyone, and God bless.